Have a blessed day to all my students, my beloved estudantes sa Asian Bible College of Theology, labi na sa ato ang online nga mga estudyante, Pastora Phoebe and Sister Lynn, ngayon sa UK. So, uh, engineer. Apostle Pakulba. So have to continue our study, the important subject and Christendom and Christianity about the Bible. Sa ato ang pagtuon sa seminary, isa sa ato ang subject nga importante, the first lesson, curriculum nato in Theology 1 about Bibliology and Doctrine of the Scriptures. So, tanti gayud kini, no? Dili siya mo epektibo ang ato ang pagkinabuhi nga Kristohanon kung di na masabtan pag ma-apply ang gingon sa balaang kasulatan. So last nato nga video, part 9, ato nga video, atong gisgutan ang mga simbolo, no? Symbols of the scriptures could be applied sa ato ang individual life. So today I have to continue the symbol of the scriptures. The scriptures, according to the Bible, the scriptures like food. No? Diba mukaon ta? Mukaon ta every day. Pagani sa snacks, may breakfast, ay gitawag ko alas 10, pag alas 10 na snack, 12, danay ka na gitawag og paniudto, panihapon, merienda, uban nga mga nasulay pala ang kultura kaysa ra mo kaon sa kadlaw. Lunch lang, no? Lunch lang. Maningala sila, ano nga Pilipino daw, siging kaon. I was in Korea, di ka kaon sila rice, kaysa la sa mo kaon sa kadlaw. Umay lang training, kita wala maanad. Kang kaon ba na bahaw na pay snap pag alas 10, na pay paniudto, na pay merinda, na pay panihapon, na pag mid snack. So the word of God is like a food. Dapat nanaato ang appetite. O ang pulong sa Dios murag pagkaon, no? Pagkaon dili sa physical, pagkaon sa kalag. Kung ana atong appetite ba, yung saman nga sa tapulan man kayong Kristohan, importante yung ang word of God nga atong food, saturate sa atong mind, sa atong inner being, sa ato ang spirit. Diya man gud sa pag saturate sa word ni Lord sa ato ang mind, sa atong spirit. Diya mo gawas ang gitawag og anointing, no? Anointing of the Lord. Walay list ang anointing kung list ang saturation, no? Sa food. Muna nga sa Old Testament time, command kayo, no? Sa Ginoo si Joshua, meditate the word, Joshua 1:9, meditate the word day and night, and you shall be successful and prosperous. Do not depart from this, the book of the law. Ang kay mga references about the food, sabi na sa Psalms 1, try to read the Psalms 1, ganyan din ha, nga, if you love to meditate the word of the Lord day and night, you are like a tree planted beside the rivers, no? In season, out of season, magapamunga, parang plano, magaprosper. Ang mga dahon, dili magakalaya, perming lunhaw, green leaves, because of the word. So, importante gid ang pulong sa Dios. The word of God's like food, pagkaon, no? Pagkaon sa ato ang kalag. Pero kung di na to maayo pag saturate, pagsabot ang pulong sa Dios, pag-list ang ato ang importansya. So ang Bible, basahon lang kung may problema, basahon lang kung doon ay time, di bita tayo intentional gid ba? Tuyoon ginato ba nga tagano panahon kay pagbasa, pag-meditate.
ngay tagpasaylo sa Ginoo sa we take for granted sa word, mas busy pa ta sa to ang mga carnal o worldly nga trabaho. Uh, maayo man na sa no, hangay tag mga ipaglantaw ng mga videos, tawag og mga idea sa uban nga mga preachers. It's good. We have to spend time, no? Spend time with the scriptures. So, usahay kaning mga videos nga nanggawas, ang kain nanggawas mga videos da sa Facebook, usahay for para lang na siya, no? For content lang, popularity. Buhat-buhat na lang sila og mga content para mahimo silang popular. Tama. Para maka-income, na commercialize. So, ang pulong siguro na mo ng commercialize ang kaya panggawas sa mga video bisag dili mao, no, dili mao sa scriptures, dili siya theologically balanced. So careful ta sa mga videos nga itong gipanglantaw. Let's go back to the scriptures, let's go back to the Bible, pasag sa pulong sa Dios. Kailangan kayong panggawas ng mga gitawag og false prophets atong kapanahonan karon. Don't be deceived. Pero kung kaunay ka magbasa sa pulong sa Dios, kung sa makita nato diya sa mga social media, mga videos, YouTube, may screen ta na sa pulong sa Ginoo. Kay strong atong foundation. Pero kung kulang ta, wala ta makakaon, dili ta filled with the word of God, atong mind, atong soul and spirit, pwede tang malimbungan, mailad ta. Mailad ta sa mga klase nga mga pagtulunan diya sa gawas. Balik kita sa Bible, no? Bible, Biblia. So, intentional, no? O kung kay balo kung usang oras tang mobasa sa scriptures, dapat kada adlaw, no, matud pa sa Bible, day and night, no? Adlaw o gabi. Dili lang basahon kung madumduman, kung ganahan. Basahon lang kung naay problema o basahon lang kung naay panghinanglan. Programa gid na siya, no, every day. So the word of God like a food. Kung nakarumdum mo si Jesus nang puasa siya 40 ka adlaw, siyempre gutomon gid ang tao. Kung humanity, no, so human lang gid ang isgutan, gutomon man gid ang tao, no. Tungod kapas ono si Jesus tong time, a fleshly fashion si Christ. After 40 days and 40 nights, experience kog puasa 21 ka adlaw, no. Ako lang i-relate karon. Makarelate ko sa kagutom ni Jesus. 1 to 2 to 3 days struggle na siya, may struggling time, no, struggle na siya, struggle na sa kadlaw, duha ka adlaw, ikatulog ka adlaw, struggle na siya. Murag gakumuton imong tiyan, gutom kayo, lami ikaon, pero kung imong gi-devote, kung imong gihatag yung kagalingon for devotion diya sa Dios, wala pasara na siya. Sa diya nga mag-struggle ka, alang prayer, tubig lang, water lang i-take, no? Mo time water lang i-take, kanang normal nga water, dili cold water, no, warm water take. So lapasan ako ang tulog ka adlaw, no, tulog ka adlaw. Kaabot ko 4 ka 5, mawala na ang kagutom, no. Then nag-start. Sada mawala na ang kagutom, then mag-start ang gitawag og fasting. Kung dili pa ka kanang nawala ang kagutom, nagtawag na siya abstain, abstain lang. Pag sugod ng fasting, sila mawala ng kagutom nga 4 days, 5 days. Pinakagutomon, no, anak na tayo. Biwik imong lawas, luya ka, kay wala may nutrient musulod, wala may kay carbohydrates. Luya, pero imong spirit sharp. Ang atong ginabuhat mo lang ang pagbasa, pulong sa Dios, ampo, prayer, no? Until 21, no, 21 days. Pag abot sa 21 days, no, 21 days, medyo action siya og kanang kagutom, pero na-control pa nato. But 20 days nagsinay ang tao break. Sa kataas ang pag-break, mapunta ang kataas, no. Pag-break nimo, kataas ang pagpuasa, pag-break na hinay, antod nga
mabalik sa normal function sa imo sa imuhang kaning appetite at sa kaon og solid nga food. Alang sa ang juice, natural juice, shake, fruits, ana. So avoid ang solid nga food during sa break time. So mo tong experience sa fasting. Sa sumala sa study sa gitawag og medical study ang tao balik ang iyang gitawag hunger strike, no, hunger strike abot na sa 40 days, no, sa 40 days. Pagka 40 days na balik ang kagutom. No. So hanlan nga mag-start na siya o kaning break o kaon kay ang hitabo niya ang atong mga good nga mga toxin mo na ikakaunon na. So alang mo break na ang tao. So pwede pa ang tao mag-fasting at reach of 40 days. So beyond 40 days, di na siya pwede. Buto nga si time ni Jesus, kaya ba ito ang gitawag hunger strike, gutom na gito siya sa time ni Ginoong Jesus. Pero unsay gingon ni Christ, man does not live by bread alone. Kita sa kaaway nga weak si Jesus physically, alam siya og solid food. Kaya pangingnan si Christ na if you are son of man, turn this stone into bread. No? Diyan yun ang gitarget, no? Pagkaon ang gitarget sa kaaway kay gutom man si Jesus. Ito ang time because of spending time pagpuasa without eating solid food. Pag-emphasize yun ni Ginoong Jesus nga man does not live by bread alone, Mateo 4:4. Kundi sa pulong sa Diyos, magawa siya mga baba. It's talking about the scriptures, talking about the Bible, no? The Bible. Na ang tao, composed of spiritual and material things. Balansi ngayon. So, di gid mabuhi ang tao kung wala ang pulong sa Diyos. Muna ang advice sa Ginoo is day and night. Day and night. Adlaw o gabi. Muna ang advice ni Lord, kung once a week lang sa metabo, kung ano mangyari kung once a week lang ang kakain. Oh, basa lang Bible kay Domingo, kay Simba. So, malnourished sa ato ang spirit. Nang irritable, no? Atong mind, atong emotion, irritable ang tao. Kay wala ma-nourish sa spiritual food o ang word ni Lord. So, mahimo tang victim sa mga attack sa kaaway. When the enemy attack Jesus through food, hunger, ginan niya si Satan, man does not live by bread alone. So man composed of spiritual and material being. Kanya ato ang material being, halan siya og food, manang nagtrabaho ta, di ba? Naghago ta para makakaon. Di ba? Pero say malimtan nato the most important food, the word of God. Tungod sa ka-busy ba, no? Busy sa trabaho, kapoy na pag-uli sa balay. Say makatulgo na nakabasa. Kung basa mo kalig Bible, di masulod sa nahuna, no? Kay dagang ginona, say nasa balay, katrabaho gyapon ang utok, di ba? Even na kung problematic ang tao, di masulit ang word ni Lord. We have to break it, no? Kapoy man lang, basahon gyud, no? Basahon gyud. Ngayo tao kaning strength giya sa Holy Spirit, na ang Holy Spirit na available ang Holy Spirit. Holy Spirit, help me. Give me strength, cleanse my mind, purify my mind. I would like to read the scriptures. But before we read the scriptures, we need to pray as the Holy Spirit. Holy Spirit, sa may sultian ni karon ang pulong. So the word of God is like a food. So ang itabo ko sa mga Christian, what happened to the Christian now? Depende sa mga ano-ano yung mga nakikita natin. It's not wrong, no? It's not wrong seeing sa mga videos, YouTube, sa padya ito makikita. Di na sayop, no? Di na sayop. Pero ang sayop niya, kung nag-depend lang ka dito, no? Dependent ka na dito, di ka nagabasa, nag-study what the Bible says. Kaya dahil na kayo mga
pagpalabas karon mo sa social media against the scriptures. Daghang kay mga false prophets. You have to study the scriptures, you have to go back to the scriptures, the final authority. Libi na kato mga estudyante na karon sa ating mga online studies. Atay program karon sa mga pastors nga go back to the study. Atay program ko sa atong moral recovery program sa mga pastors. Last week we have moral values month, so we discuss, and I am your servant assigned sa education sa mga pastors sa body of Christ. Ang Cagayan de Oro, no? Kitang gi-assign ni Lord sa pag-equip again, no? Realignment. Kaya na this last days, takang kayong mga teaching against the scriptures. So the food, no? If you feed with the food of the Spirit of God, dili kita malinglang, no? Dili ta mabira sa kaaway sa kalibutan. So you have to go back to the scriptures. You have to pray to the Lord, no? Kaya ang kaaway gusto siyang mawala ang appetite every day, no? Mawala ang appetite reading the scriptures, praying, meditating the scriptures. Walaon niya kay kabalo ang kaaway kung mabasa ka sa Bible, ma-enlighten ka, ma-refresh ka, ma-strengthen ka. So gusto ang kaaway nga di ka mabasa sa Bible. Because the Bible is the food of our spirit. Gusto sa kaaway nga gusto kang busog sa imong tiyan. Kasi kang stuck. Dili man pag lain na kayo mga alagad sa Dios ang tanaw na, no? Mo ginakita kwintawa no, sa Cagayan de Oro City alone. Ginakwenta na mga pila ka buok na mga alagad sa Dios, mga pastors nga more than mga 100 na nga pagkuha na ni Lord. Kaya sagara sa mga kadunggan, cardiac arrest kay nagkawan og litson, tulo ka litson to. Siyempre, mga pastors biya kay buhong ba, no? Visiting the members, birthday, labi na January, dangang mga parties. Pagka January na, December, January, pagka January, kay mag-graduate na dayon because of food. Takabantay nga pagkaon usahay will kill us, no? Walay disiplina. Na exercise, wala jogging, sige na og kaon. Nalimtan, the important food in our spirit is the scriptures, the Bible. Mukaon na kita, but we have to discipline. Basta na yung mga party, na yung mga invitation. Nagmay lang, mga litso din na, mga humba. Kaya na sa naon-naon, pero hindi na maayon sa tungkol. Libi lang may edad na siya, may edad na ta. So, discipline na, self-discipline. So let's go back now. The word of God is like the meat, it's like a food, no? It's like a food in our spirit. We have to read it, pray to the Lord na mabalik bitaw ang atong appetite sa pagbasa sa Dios, pagbasa sa pulong sa Dios, because pulong sa Dios mao ang Dios. Una-una atong i-conquer atong kontra, atong self pagka lazy, pagka tamad, no, pagkatapulan. Usahay mabasa lang ang anak sa Dios, ang Christian, kung ganahan. But the Bible says, read, meditate the scriptures day and night. Joshua 1:8, Joshua 1:9, and Psalms 1:1-6, and John 15. Read that scriptures. The word of God is very important. Matthew 4:4, Jesus said, man does not live by bread alone. So this is our lesson for today. The word of God like food. So thank you, student. Thank you for watching. I hope you learned something today, our videos. So God bless everyone. Shalom.